panitikang nagmula sa iba't ibang pangkat, etniko, region na lalawigan ng bansa. Ang ibig sabihin nito ay mga region ay may iba't iba silang etniko na tumutukoy sa kanilang kultura o panimbulan. Pinagmulan. Ito ay sinasabi din ang etniko ay ito ay isang uri ng panitikang pasahin nila na nangungulugan ng pagpasa-pasa gamit ang bibig o pagsasalaysay. Noong unang panahon kasi, ang etniko ay hindi pa ito naisusulat sa libro. Kaya ang ginagawa nila ay naipasa-pasa ito gamit ang bibig o pagsalaysay. Mula sa matanda hanggang sa mga bata. Ngayon ay pupunta tayo kung saan nagsimula ang etno. Ang una ay sa sinaunang panahon. Maaari ba natin basahin? Ang pinakaunang etno sa mundo ay ang etno ng Gilgamesh mula sa Mesopotamia. Tungkol ito sa bayaning hari ng urong na si Gilgamesh. Isa ito sa pinakaunang kwento na nagsulat sa kasaysayan. Sa sinaunang panahon, ang pinakaunang epiko sa mundo ay ang epiko ni Gilgamesh mula sa Mesopotamia. Ito ay isang kwento na tungkol sa isang urok na urok na hari na sobrang sakit sa kanyang kaharian. Kaya ang ginawa ng mga Diyos ay gumawa sila ng papaslang kay Gilgamesh. Pero ang naging magkaibigan sina Gilgamesh at yung pinadala ng mga Diyos at palaunan at pinaslang din ang mga Diyos. Kaya nagalit ang mga Diyos sa kanila at binawi ang buhay ng kaibigan ni Gilgamesh. At pumunta si Gilgamesh sa bundok ng mga Diyos para bawiin yung kaibigan niya. Pero ayaw ng mga Diyos. At sa huli ay na-realize ni Gilgamesh na magiging mabait siya sa kanyang kaharian. Sa sinaunang panahon ay meron din isang kwento. Maaari ba natin basahin? Sa Europa naman, nagsimula ang epiko dahil kay Homer. Siya ang sumulat ng The Iliad at Odyssey noong 800 BC. Ang mga epiko ito ay tungkol sa mga bayani, Diyos at lipahan. Dito nagsimula ang karaniwang anyo ng epiko. May bayani, pakikipagsapalaran at mahahabang kwento. Karaniwan ding patula ang epiko noon at nagsisimula sa panalangin o pagkakawag sa musa para sa inspirasyon. Dito naman ay patulad din sa kwento ng Gilgamesh, pero nadagdagan ito sa Diyos, digmaan at parang nadagdagan yung kwento. Parang nadagdagan yung kwento, pero hindi pa ito na isusulat sa libro. Kaya lagi natin tandaan ang sinaunang panahon ay maaari ba na natin basahin? Ang epiko ay nakatuon sa mga bayani, Diyos at pakikipagsapalaran. Karaniwang patula at mahahabang kwento ang anyo nito. Madalas itong binibigkas o inaawit at nagsisimula sa panalangin o pagkakawag sa musa. Yan ang sinaunang panahon. Lagi natin tandaan ang sinaunang panahon kung saan nagsimula ang epiko ay nakatuon lamang ito sa bayani, Diyos at pakikipagsapalaran, at ito ay kinukwento nila gamit ang patulang kwento. Naiintindihan ba? Opo. Tatapos naman tayo sa panahong Romano. Maaari ba namin basahin? Sa panahong Romano, sumikat ang epiko sinulatan ni Virgil. Sa 90 BC, na
kwentong sinulat ni Bertin na ay aim at tungkol ito sa isang bayani na nagmula sa Rome. At lagi na, dito sa panahon ay ang pinagbago ay gumamit sila ng kasaysayan na nagpapakita sa kanilang kadakilaan ng impyerno at naging makabansa ang paksa at pinapakita ang pinagmulan ng kanilang bansa. Mas naging formal at organisado ang pagsusulat ng epiko. Dito naman sa Rome ay ang pinagbago dun sa sinaunang epiko ay ang sinaunang epiko ay tungkol sa bayani at sa Diyos. Dito naman ay tungkol sa kasaysayan at kadakilaan nila. At naging organized ang kwento. Naintindihan ba kung ano pinagbago? Opo. Susunod naman ay ang panahong medieval. Maaari ba natin pagkain? Maraming epiko ang naisulat noong medieval. At bawat bansa ay nagkaroon ng kanilang sariling takilang panunulat ng epiko. Sa Espanya, isa sa mga kilalang epiko ng Middle Ages ay dito naman sa panahong medieval ay dumami na ang gumagawa ng epiko. Tulad sa Espanya, isa sa mga kilalang epiko ay ang Middle Age, ang El Cid o El Caltarmio Cid na simula noong 1207. Simula noong 1207 ni Per Albat at meron pang iba. Sa French naman, ang Ganson de Roland ay kilala rin noong Middle Ages. At sa Germany naman ay dahil Helian at Light ay ilan sa mga kilalang epiko. Sa Italy naman ay The Divine Comedy, si Dante Alighieri, tungkol ito sa paglalakbay sa impyerno, purgatorio at langit. At sa Espanya naman ay El Hatardelillo ay isa sa mga kilalang epiko ng Middle Age ay ang El Caltarmio na simula noong 1207 ni Per Albot na tungkol sa bayani Mandirigma. At ang sa France naman ay kwentong Ganson de Roland na tungkol sa kalapangan sa digmaan. At sa Germany naman ay ang Helian at na tungkol sa alamat at bayani. Dito sa medieval ay tumami na ang mga kwento. Ito ay bawat region ay may iba't iba na silang kwento. Ang pinagbago nito ay nalimalaki. Dumami ang epiko sa iba't ibang bansa at bawat bansa ay nagkakaroon ng sariling bayani. Nagkaroon ng iba't ibang paksa tulad ng reliyon, digmaan at alaman. Kasasulat ng karamihan, ngunit may ilan pa rin pasalita ang tradisyon. Dito sa panahon ay nadagdagan ang epiko sa may halong reliyon, digmaan at alaman. At dito na nagsimula na meron nang sumusulat sa libro, pero karamihan sa kanila ay gumagamit din sila. Karamihan sa kanila ay gumagamit sila ng sila. Naiintindihan ba kung ano ang panahon ng medieval? Opo. Susunod naman ang panahon epiko
Emigo ng Pilipinas na nagpapakita ng buhay paniniwala ng mga sinaunang panahon. Dito ay ang pinagbagoan ipinapakita Pinapakita ang kultura, paniniwala at buhay ng sinaunang Pilipino. Madalas tungkol sa mga bayani, espiritu at pakikipagsabalan. Ang mga etiko Pilipino ay kadalasan para sa isang tribo o lugar lamang, hindi para sa buong bansa. Dito naman sa Emigo ng Pilipinas ay parang nagdagdagan sa espiritu at pakikipagsapalaran. Dito ay kadalasan para sa isang tribo o lugar lamang, hindi para sa buong bansa. Dito sa Kalinga ay sa kalimbawan ng kanilang etiko ay ang hulalim. Alam, hulalim. Naiintindihan ninyo ba ang pagbabago? Opo. Mga halimbawa, yan nilang tungkol sa bayaning may kakaibang lakas, inalim, hinilawod, kwento ng mga bayaning magkapatid, Indara, Matra, at Sulaiman tungkol sa pakikipaglaban sa halimaw, Magarsta, Maragtas, kwento tungkol sa pinagmulan ng mga tao sa Bisaya. Naiintindihan ba? Opo. Karagdagang kaalaman. Dati maraming sinaunang etiko ang may sukat at tugma dahil ito ay inaari o binibigas noong unang panahon. Ngunit, sa modernong salit o version, minsan nawawala na ang mahigpit na sukat at tugma upang madaling maunawaan. Noon, ang mga etiko ay meron daw tugma at sukat. Pero ngayong modernong panahon ay mas pinipili nila ang malayang epiko. Meron halimbawa nito na pakanta na epiko. So, ay kwento ng Banja. Lubos ay
naman ay ang halimbawa o ang modernong salic o version ng epikong ulalim. So naghanap kami, ito na yung version niya ngayon. So wala na siyang sukat at tugma, hindi na nasusunod yun, naging malaya na siya. So ito yun, ulalim na ito lang natin. So tatako naman tayo sa ibig sabihin ng epiko. Ang epiko, pakibasa. Ang epiko ay isang uri ng pangingilan na naglalahad ng kabayanihan, pagkikapagsabaran at ipagdagalan ng unahing tauhan na may natatanging lakas o kakayahan. Nagigit sa karaniwang tao at kadalasang may ugnayan sa mga Diyos at Diyosa. Natunay ito sa salitang Griego na epos, na nakukuha ang awit at ang karaniwang pinapakayag ng salita, patula o kaawit. Ipinapakita rin dito ang mga tradisyon, paniniwala at pagpapahalaga ng ating mga liturya. Sa epiko ay isang uri ng panitikan na naglalahad ng kabayanihan. So ang pangunahing tauhan dito sa epiko ay may kakaibang siya o kakakiyahan. Ito ay fictional. So, ito ay hindi pang-karaniwang tao na lakas. At kadalasan may kaugnayan ito sa Diyos at Diyosa. Ito rin ay nagsimula sa salitang Grego na epos na nangangahulog ang awit at karaniwan pinapakayag ng pasalita, patula o paawit. Pero itong pasalita, patula o paawit, hindi gaya siya ng sinaunang panahon ngayon. So, sa modernong version, sa modernong salin, hindi na siya sinusunod dahil nawawala na yung sukat at tugma na pinanggit ko kanina. So, ipinapakita rin ito ang mga tradisyon, paniniwala at pagpapahalaga ng ating mga Pilipino. So, dito sa tradisyon, kapag babasahan sa epiko, makikita dito ang mga tradisyon na panliligaw. Ganun tapos yung mga pagrespeto sa mga magulang o sa mga nakatanda. At sa paniniwala, makikita na sa epiko ang mga paniniwala ng mga tauhan na sa mga espiritu o mga Diyos. At sa pagpapalaga ng ating mga tubo, dito sa tradisyon at paniniwala. At sa kabuhayan na lang. Ngayon, ang epiko ay binubuo ng mga elemento. Ang una ay ang tauhan. Ito ang mga karakter sa epiko. Alam naman natin ang una sila yung mga gumagalaw sa loob ng kwento. Karaniwang may pangunahing bayani na may pagbibilang bukas, tapak o kakalihan. Meron din mga kontrabida, kaibigan at iba pang tauhan na tumutulong kung gumahanda sa paiging. Yung mga tumutulong, sila yung mga kaibigan at yung mga gumahanda, sila yung kontrabida sa loob ng kwento. Ang sunod, ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento sa epiko. Kadalasan nagaganap ang mga pangyayari sa malalayong lugar, kaharian, kabubatan, o maging sa mundo ng mga Diyos at Espiritu. Sunod ang bangkay. Ito ang pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento. Binubuo ito ng simula, gitna, tukas, kung saan pinapakita ang pakikipagsapalaran ng Diyos. So alam naman natin na sa simula, dito ipinapakilala ang tauhan, tagpuan, at dito nagsisimula ang problema ng epiko o ng kwento o ng tauhan. At sa gitna naman, dito ipinapakayag ang mga mahalagang pangyayari sa kwento. At dito din, mas tumitindi ang pagiging ang problema ng tauhan. At sa wakas naman, dito nare-resolba ang lahat ng problema ng tauhan. At dito din ipinapakita ang resulta ng kwento. Ang sunod ay ang tema o paksa, ibasa. Ito ang pangunahing ideya o mensahe ng epiko. Karaniwang tumutulo sa bayanihan, pagkikipaglaban para sa bayan, pagmamahal sa pamilya o pagtatanggol sa komunidad. So yan yung tema ng isang epiko. Ang epiko ay may kabayanihan, pagkikipaglaban para sa bayan, pagmamahal sa pamilya o pagtatanggol sa komunidad. At kung balikan, ito ang mga suliranin o problema ang kinakaharap ng bayani. Maaari ito ay laban sa ibang tao,
halimaw, kalikasan, pasarili, gagawin. At ang sulit, kalikasan, sa Eriko, tulad ng kahalagahan ng kalapatan at pagmamahal sa kapwa. so ito ang aral o mensahe ng kwento ng Eriko. So dito ang mga leksyon na nakukuha natin sa na pwede natin isabuhay. Ngayon, dadako naman tayo sa ulo ng Eriko. Ito ang etikong sinauna o etikong pagbayani. So ito ay nagmula pa ng unang panahon tulad ng Gilgamesh na ipinapasa lamang sa pamamagitan ng kasalitang kwento bago ng sinulat. Karaniwan ito ay tungkol sa magbayani na nakikipaglaban o nakikipagsapalaran sa kanyang bayang lalaki. Ang pangunahing taulat ay may kakaibang nakasil o kapangyarihan na tila makinig. Ipinapakita rin ng epikong ito ang mga pangarap, pipiliin at pagpapangalaga ng isang bansa o lahi. At ang mga halimbawa ng sinaunang epiko sa ibang bansa. Ang Epic of Gilgamesh, ang kinaunang epikong ito, ang Beowulf ng Inglaterra, tungkol sa bayani si Beowulf na nakipaglaban sa halimaw na si Grendel, sa ina nito at sa isang dragon upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Ang Ramayana, kwento ng pagligtas ni Rama kay Sita mula kay Ravana, at ang Mahabharata, isang napakahabang epiko tungkol sa digmaan ng dalawang pamilya sa Indo. Ito naman ang epikong sinauna sa Pilipinas. Yan naman natin ang Diyang Nilamang, Hudhud ni Aliguyol, epiko tungkol sa digmaan at pagkikipapaligiran ng dalawang mandirigma, Laramen, kwento ng kabayanihan ni Prinsipe Basuran, at Kinilawod, isa sa pinakamahabang epiko sa Pilipinas tungkol sa bayanin ng sunod naman ay ang epikong Makiling. So, ang pagkakaiba nito sa epikong Sinauna ay meron itong kilalang akda. So, hindi lamang ipinasa sa pamamagitan ng pasalitang kwento tulad ng Sinaunang epiko. Tinatawag itong makabaho dahil nagsusulat ito sa isang tiyak na panahon o ng panikat. Katulad ng epiko pagbayani, ito rin ay tungkol sa bayani, pakikipagsapalaran at sa isang libo o bansa. Ngunit ang kaibahan nito ay may tiyak na nagumulat na lumikha nito. Itong mga halimbawa, Aeneid, isinulat ni Virgil tungkol sa paggalang kay Venus. So dito makikita natin na may author siya, may magugulat siya sa epikong Makiling. So Paradise Lost, isinulat ni John Milton tungkol sa pagkahulog ni Satanas ng tao. Ang Divine Comedy, isinulat ni Dante Alighieri, paglalakbay sa impyerno, purgatorio, at langit. At ang huling uri ay ang epikong pangungklang. Ito ay epiko na parang seryoso ang anyo, pero ang tunay na layunin ay manukso o kutsyetin ang maling gawain ng tao. Mukha itong epiko na tungkol sa bayani o gawain, pero ang paksa ay pinagtatawanan o pinupuna ang mga walang kwentang gawain. Layunin ito ang ipakita na sayang lang ang oras sa kanilang gawa. So ito ang kanyang halimbawa, ang Daring of the Luck, isinulat ni Alexander Pope, isang simpleng pangyayari, pagpupol ng buhok pero ginawa para malaking epikong labanan. To be Brass, isinulat ni Samuel Butler, isang katawang kabalero, ang ginawa para nakikitang ganun. So ito ang Daring of the Luck. Pakibasa para malaman nyo kung ano yung epikong pangyayon. Sa isang marangyang pagpagdilipon, nagtipon ang mga mandirigma ng mataas na pinagulad. Si Belinda, ang reyna ng kagandahan, ay tila isang prinsesang pinangangalagaan ng mga magawaang tagapagtanggol. Ngunit may isang matapang na mandirigma, ang baron, na nagbalak sa kuping ang isang mahalagang kayamanan, ang hibla ng buhok ni Belinda. Tahimik siyang kumapit parang isang sundalong papasok sa gitna ng labanan. Sa isang iglap, kanyang sinubod ang buhok at natagumpay itong nakuha, parang isang mandirigmang nagwagi sa digmaan. Nang malaman ito ni Belinda, sumiklab ang galit. Ang mga panig ay nagbagaan sa isang labanan, nang sadya at
ni Belinda ay ginawa lamang ito ng walang reason. So yan yung epiko niya. Parang katawa-tawa siya. So, ang epiko ay tungkol lamang sa buko, pagputol ng buko. Magandang araw, grade 4. Magandang araw po, guro. Bago magpuno po, ayusin ang inyong mga upuan at ilutin ng mga kalat sa inyong mga. Ngayon, gusto niyo ba maglaro? Opo, guro. Ngayon may lalaroin tayo. Ito ay ang hulaan mo, bayani ko. Papanghalin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. At bawat pangkat, pipili kayo ng isang representative nyo na pupunta dito sa harapan at pwesto patalikod sa telebisyon. Dahil magpapakita ako ng larawan ng bayani dito sa telebisyon. At kayo sa mga kabruko nila, kayo ang maglalarawan kung ano yung makikita ninyo dito sa harapan. Bawal ang pagbilin ang pangalan ng bayani ay mga kabruko na. Ang tanging mababanggit lang ay ang representative na pupunta dito sa harapan dahil sila ang mga puhula. Naintindihan? Opo. So, bawat larawan, bibigyan ko kayo lamang ng 35 segundo upang mahulaan ito. Pwede nyo din gawin na ilarawan o i-action ang pagkakakilanlan ng bayan na ito upang mahulaan ng representative nyo. Naintindihan mga bata? Opo. Ngayon, sino pupunta dito sa harapan? Pamela teacher. Pamela teacher. Pamela! Pwesto kayo patalikod sa telebisyon upang hindi nyo makita ang larawan. Tao. Tapos tandaan, ang representative lang ang magsasabi ng pangalan ng bayani. Kung ibang miyembro ang makakapagsabi ng pangalan ng bayani, ibibigay ang puntos sa kabilang grupo. So ikaw ay pabilisan. Ay ang mga representative, kung sino ang unang magtataas ng kamay at makakapaghula ng bayani sa telebisyon, kayo ang mabibigyan ng puntos. Handa na ba kayo? Opo, guro. Ngayon, ang unang larawan. Pamela? Ang unang larawan.
simulan ang susunod na larawan. Kumain sa pagkakak. Okay? Ang susunod na larawan. Parehas tayo Tama din. Ito ay mga bayani din ng OFW. Pero ang bayani na pinutukoy natin ngayon ay may natatamang lakas at kapangyarihan. Superheroes. Ngayon sa inyong palagay, bakit sila tinatawag ng mga bayani o heroes? Okay? Gulo, tinutulungan nila ang mga tao. Sila ay tagapagtanggol. Tama. Sila ay tumutulong sa mga nangangailangan o tagapagtanggol ng lugar o bayan. Ngayon, base sa ipinakitang larawan, ano sa tingin niyo ang ating aralin ngayon? July? Puro mga bayani. Tama. Kabayanihan. Kabayanihan. Meron ito ugnayan sa ating aralin ngayon. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa Pero bago yan, sa pagtatapos ng aralin, kayo mga mag-aaral ay inaasahan. Natutukoy ang mga elemento ng etiko, tauhan, takbuhan, panghay at aral. Napapahalagahan ang kabayanihan at mabubuting aral mula sa etiko at nakakagawa ng story map na nagpapakita ng mga elemento ng Go. Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hooray! Hooray! Hep-hep! Hooray! Ngayon, meron akong ipapakita na larawan. Obserbahan ninyo sa isang minuto at sasabihin kung ano ang nakikita ninyo sa larawan na ito. Sure lalaki. Kaso, Bibigyan mo ako kayo ng isang minuto para Ngayon,
tandang. O, ano ang tandang? Kawitan. Ano pa? Rooster! Yes, wala siya. May sibat. Teacher, kalahating mga kalahating ibo. Hindi, kay Ryan ay ang katulad ng sinabi ni Geraldine ay yan ang tanda. O sa Ilocano ay kawitan. In English, rooster. In English ay Rooster. magaling na. Ano ba napapansin niyo? May aso. Teacher. Teacher, parang aso lang yung aso. Yes, teacher. Teacher, ano kabilugan lang ba, teacher? Teacher, may word na lang po. Ano pa? Yes, KM? Teacher, may salitang lamang. Ngayon, yung litrato ay sinabi niyo kanina na hindi niyo kilala tong lalaki nito. Siya ay si Lamang. Alam niyo ba si Lamang? Hindi po. Si Lamang ay isang character sa isang kwento na epiko, na kwento ng Ilocano. Alamin natin muna ang epiko. Ang ibig sabihin ng epiko bago tayo tumungo sa isang kwentong epiko na Ilocano na pinagbilihan. Ang epiko ay kwento tungkol sa kabayanihan ng isang bayani na may kakaibang lakas o kapangyarihan at nakakaranas ng maraming pagtibok. Tulad ng mga laraking pinakita kanina na si Darna, Superman, ang tapuhan sa epiko ay tungkol sa bayani na may kakaibang lakas o power. Ngayon, ang epiko ay binubuo ng elemento. Ito ay ang tauhan. Ang tauhan, ito ang mga karakter sa epiko. Karaniwang may pangunahing bayani na may pagkikirang lakas, tapang o kakayahan. Meron ding mga kontrabida, kaibigan, at iba pang tauhan na tumutulong o humahanda sa paligid. Yung mga tumutulong, ano ang pangalan nila? Kaibigan. Maaari niyo bang ibigay ang mga tauhan na tumutulong din sa isa pang tauhan? Kaibigan. Yes, Jake? Kaibigan. Tama. Ang tumutulong sa kaunang tauhan ay ang kaibigan. At ang mga humahadlang sa bayani, ano ang tawag sa kanila? Yes, Susana? Kontrabida. Tama. Ngayon, ang susunod na elemento ay ang takbuhan. Ito ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang epiko. Sa epiko, maaari maganap ang kwento sa malalayong lugar o sa kaharian at sa kagubahan. Ang susunod naman ay ang bangkay. Ito ang pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento. Binubuo ito ng simula, gitna, at upas kung saan pinapakita ang pakikipagsapalaran ng sa simula, dito, tinatalakay na pinapakilala na ang mga takbuhan, at dito nakikita na rin ang problema ng mga takbuhan. Sa gitna, dito nakikita ang mahalagang pangyayari sa kwento, at dito din, mas tumitindi ang mga problema ang hinaharap ng takbuhan. At sa wakas, dito nare-resolva ang mga problema ng mga takbuhan, at dito din nakikita ang resulta ng epiko. So, ang kwento ng epiko. Ngayon, ang huli ay ang aral o mensahe. Itong mahalagang aral na makukuha sa epiko tulad ng kahalagahan ng katapangan, katapatan, at pagmamahal sa kapwa. So, ito ang mga leksyon na maaari natin makuha sa loob ng kwento ng epiko. Ito ay maaaring ito ay nagagamit sa totoong buhay na maaaring gawin natin tama. Ngayon, handa na ba kayo makinig sa isang kwento? O ngayon, magkakaroon tayo ng kwento. Ito ay ang epikong biyag-bilangan ng mga Ilocano. Pero bago ko simulan ng kwento, maglatas muna kayo ng mga papel
ama. Sila ay nakatira sa malayong baryo ng Manila. Isang araw, iniwan ni Don Juan ang kanyang buntis na asawa at pumunta sa kabundukan upang parusahan ang isang grupo ng mga igorot. Ang mga igorot na ito, sila ang namunang sumalakay sa baryo ng Malbuan. Kaya maraming kapaslang at maraming nasirang kababayan ng baryo ng Malbuan. Kaya gusto ng asawa ni Namungan na si Don Juan ang ipaghiganti ang kanilang baryo. Kaya pumunta siya sa kabundukan upang parusahan ang grupo ng mga igorot. At habang pupunta si Don Juan sa kabundukan, ay pinanganak ni Namungan ang isang batang lalaki. Kakaibang sanggol sa iba sapagkat pagkasilang pa lamang ay nakakapagsalita nito. Totoo bang nakakapagsalita ng sanggol? Hindi po. So kakaiba sila na. Dahil sa pagkasilang pa lang, nakakapagsalita nito. At siya din ang nagpangalan sa kanyang sarili. Ang gusto niya ay gamit ang gusto niya ipangalan sa kanya. Siya rin mismo ang pumili ng kanyang mga ninong na siya ay pinigyan. Ngayon, nung medyo lumaki sila lang, inaanak niya ang kanyang ama. Nasaan ang aking ama? Isang araw ay tanong niya sa kanyang ina na sinisihan. Ang sagot naman ni Namungan ay, nasa kabundukan siya upang ayusin ang di pagkaunawaan sa isang grupo ng mga igorot doon. Nalungkot silang hindi pa niya nakikita ang kanyang ama buhat ng siya ay sinunod. At nasasabi pa siya makita ito. Sabi niya, natatagalan kaya ang kanyang pagbabalik? Sagot naman ng kanyang ina, hindi ko alam. Dahil kahit nasasabi na din ito, makita ang kanyang asawa. Hindi ko man lamang alam kung buhay pa siya. Sabi ni Namungan. Isang araw, ay nanaginip si Namungan. Sa kanyang panaginip, ay nakita niya ang kanyang ama na walang kaawang pinatay ng isang grupo ng mga igorot. Lubos siyang namuhi nang siya ay nagising. Nagtasya siya na sundan ang ama sa kabundukan. Siyang nabuwan siya. Siyang nabuwan siya. Na napagpasyahan niya na sundan ang kanyang. So, ganun siya, kakaibang tapos, kakaibang nilalang, hindi siya ordinaryong ako. Nang parating niya ang pamayanan ng mga igorot, nakita niyo ay nagsasayawan ng mga ito paikot sa ulo ng kanyang ama na nakatusok sa isang kawayan. Sa kanyang galit, ay pinadagat at pinatay niya. Ang lahat ng igorot kasama ng kanilang pinuno, pinaghirapan niya muna bago ito pinatay. Ngayon, sa kanyang pakuwi sa Nalbuan, ay napadaan siya sa ilog ng Burayan. Doon ay naligo siya sa tulong ng kanyang mga kaibigan, babae na pinupunasan ang kanyang katawan upang maalis ang mga dumi at dugo na nakapatay sa lahat ng hayop sa ilog. So, kapag kayo sila angkas, nakita niyo ang iyong ama na ginanong ng mga igorot, ano din mapipili niyo? O mararamdaman niyo? Magalit. Tulad nga ng ginawa ni Namungan. So, pinagtanggol niya ang kanyang ama. Kaya, napatay niya ang mga. Nang siya ay nasa hustong gulang na upang mag-asawa, ay nakita siya isang magandang babae na si Ines Pagulyan. At umibig siya dito. Pumunta siya sa bahay ni Ines upang maumakyat ng ligaw, kasama ang kanyang tanda at paborito. Nang makarating siya sa bahay, ay nainis siya sa dami ng unang naliligaw ni Ines. Inutusan niyang tumilawak ang kanyang tanda at sinunod siya nito. At tumilawak ang mga tanda ay gumuko ang bahay nila Ines at naghimatay ang lahat ng kanyang manliligaw. At inutusan naman niyang tumawal ang kanyang aso at
Sabi niya, ang tanging Panginoon niya sila ay iniibig ka at gusto kanyang pakasalan. Sabi ng tanda kay Ines sa lengwa kung naiintindihan niya. Sabi naman ni Ines, pagkakasalan kita kung matutumbasan mo ang aming kayamanan. Ang pagsubok na binigay ni Ines ay hindi nakapagpatinag sa loob nilang ama. Umuwi siya kakagalit at bumalik siya may malaking dalawang barko na puno ng ginto. Sinigatan nito ang halaga ng kayamanan ni Ines. At sa ginawa niya doon, ikinasal sila at namukay ng masaya. Lumipas ang mga taon at dumating ang pagkakataon nilang ang nagbumuli ng isda na tinatawag na ragam. Ito ay isang obligasyon ng bawat may asawang lalaki sa kanilang komunidad upang manghuli ng ragam. Ngunit naramdaman nilang magpapatay siya ng isang bergahan, isang uri ng isda na kaibigan ng pamilya ng mga bating kapag umalaot na siya upang manghuli ng isda. So may kapangyarihan din sila ang alamin ang kung anong mangyayari at mga nangyayari. Tulad ng ginawa, tulad ng nakita niya nung pinatay ang kanyang mga. Ngunit kailangan niya tuparin ang kanyang tungkulin at isang gabi ay pumalaot siya sa karagatan. Napatay siya ng barkahan tulad ng kanyang inakasal. Tumangis si Ines sa kalungkutan. Umisip ang kanyang tanda ng paraan upang buhay muli silang akin. Umagila si Ines sa toyan ng mga manipisip upang hanapin ang mga buto nilang sa ilalim ng ito. Madali na alam ng mga manipisip ang lahat ng kanyang mga buto at pinagsama-sama itong Ines. Kasama ang tandang at paborito pa sa linapang ay namatala siya gabi-gabi hanggang sa isang araw ay nabuhay muli silang amay at noon nabuhay na sila ng masaya. Naintindihan ba ang kwento? Yes. So kakaiba talaga sila. Tagay ang lakas at kapatid. Mga bata, nakinig kayo ba sa kwento? Nag-take note ba kayo? Meron tayong aktibidad dito na tinatawag nga grafikong pantulog o mapa ng kwento. Ang gagawin ninyo ay sagutan ninyo ang mga tauhan, tagpuan, banghay, aral, at ang pagpipilian ninyo ng kasagutan ninyo ay dito sa pagpipilian. Kung sino gustong sumubok? Yes, Kate? Sino ba? Picture. Yes, Rose. Picture. Gusto ko yung may malaking smile. Yes, Denver. Teacher. Yes, Dolly. Teacher. Yes, Lyra. Yes, Karina. Teacher, sino ba? Yung may malaking. Yes, teacher. Iris.
Babasahin niya natin kung tama ang iyong nilagay. Simulan natin sa tauhan. Una, Ines Gamoyan, Juan, Langang, Panginoon, Kanda, Aso, Igor. tama ba? Tagpuan? Pagkutukan ng Igor, Kakainis, Kalagaan, Ilog ng Ambraya. Tama ba? Magaling kasi dyan nagsisimula ang o dyan ang tinanap ang kwento. Sa bahay, simula. Pinanganak silang ang nakakaiba dahil nakakapagsalita agad. Iniwan ng ama ang kanyang ina upang pumunta sa kabundukan. Tama ba? Guro. Magaling kasi ang simula ng kwento dito ay pinanganak si Lamang. Sa gitna, Nakita na ang sa kanaligid ang ama na pinatay ng Diyos. Naglalakbay siya at pinatay lahat ng nagtutulot para sa katarungan. ay hindi ba? Isabayan natin. Nakita nilang ang sa panaginip ang ama na pinatay ng igorot. Naglakbay siya at pinatay ang lahat ng igorot para sa katarungan. Nakilala at tumibig kay Ines Kanoyan, nagpakita ng tapang at talino sa pagsubok sa kayamanan. Tama ba? Kasi ito ang gitna ng kwento. At ang wakas ay maaari ba natin magpahin? Napatay sila kay Ang. Yes, Gabriel, maaari mo bang basahin? Oo. Napatay silang ang sa kalagatan habang nanguhuli ng isda. Muling binuhay ng kanyang asawa, puting gandang at aso. Namuhay sila ng saya. Tapos pinapakita ng pagiging matapang at matatag ay mahalaga na paglaban sa pagkuhuli at paglaban sa masama. Tama ba? Mali po yung isa dito. Magaling. Mali kasi ito isa ay sa aral kasi sinasabing pinapakita na ang pagiging matapang at matatag ay mahalaga sa pagbuhat sa tungkulin at paglaban sa kasamaan. Sa aral naman, sino gustong bumasa? Ako yan, sure. Tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo at pagtyaga, tulad ng ginawa ni Ines at ng mga alaga ni Lamang. Dapat labanan ng mali at ipagtanggol ang tama, tulad ng ginawa ni Lamang sa mga isunod. Pinapakita na ang pagiging matapang at matatag ay mahalaga sa paglupad sa tungkulin at paglaban sa kasamaan. Magaling mga bata, nakinig na kayo sa kwento kanina. Ngayon, nagdala ba kayo sa pangmatang gawain natin? Oo. Ito okay na? Lahat sa pangkatuto. Nakatingin ko muna kayo sa apat na pangkat. Mula kayo hanggang 5. Iris, sila ang pangkat 1. Janet, 2. Ivy, sila ang pangkat 2. Mula kay Tracy, hanggang 5. Rodessa, sila ang pangkat 3 at mula kay Hazel at hanggang kay Natasha, sila ang pangkat 4. Sa bawat pangkat, may dadaanan ng istasyon. Ito ay ang istasyon 1, Tauhan, istasyon
yan ang habang nag-utos dahil pabilisan nito. At ang susunod naman na grupo, magabawasan siya, magiging 3 points na lang siya. Tapos yung pinakali, nagiging 2 points na lang siya. Ang kabuuan nito ay 20 points. Bibigyan pa lang kayo ng 10 minuto upang tapusin ang aktibidad. Ngayon, pumunta na kayo sa inyong mga stasyon. Maaari niyo na simulan. Salsa. Ngayon, inyong i-representa ang inyong mga kasagutan ng usapan. Pipili kayo ng isang representative na babasa ng inyong mga kasagutan ng usapan. At ang pangatlo ang pangatlo ang pumunta muna dito sa harapan. Sino ang representative ba? Ang mga tanong, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Si Rama, Sita, Rakihaman, Suplaka, Ravana, Maritza. Dalawang katanungan, ano ang ginawa ni Sir Plaga upang makapitangi kay Rama? Nagpanggap siya bilang babae para suksuin si Rama. Ano ang katangian ni Rama ang magpakita na siya ay isang tunay na bayani? Ang katangian yung pinakita ni Rama ay matapang sa kaligtaan at hindi siya naaakit ng basta-basta. Sa ikalawang istasyon, saan kaharian nagmula sina Rama, Sita at Lakshman bago sila itatapos?
kaharian ng Ayodhya. Dalawang katanungan. Saan naninirahan sina Rama, Sita at Lakshman matapos silang ipatapon mula sa kaharian? Sa gubat. 3. Ano ang mahalagang pangyayari na naganap sa gubat habang naroon sina Rama, Sita at Lakshman? Pumunta si Supernaka at nagpanggap bilang babae ang magtutuon si Rama kung hindi siya nagkabuhat. Sa bangkay, ibigay ang simula ng kwento. May nakatirang mag-asawang Rama at Sita kasama si Lakshman na nakatira sa gubat matapos tatapon mula sa kaharian ng Ayodhya. Ibigay ang gitna ng kwento. Si Supernaka ay nagpanggap bilang isang babae upang tuwaksain si Rama. Ngunit hindi siya nagkabuhay, kaya ginamit niya si Ravana upang buhayin si Sita. Ano ang naging wakas ng kwento? Napatay ni Rama si Ravana. Umiyak, tumakbo at niyakap ng mahigpit ni Sita si Rama at nagsimula magsama muli ng maligaya. Session 4, Aral. Ano ang ngalan ng mabubuha, isang katapangan at determinasyon ni Rama sa pagligtas kay Sita? Dahil sa pagmamahal, hindi susuko at gagawin ang lahat para sa kanya. Ano ang natutunan sa pagsisinungaling ni Rama kay Ravana? Walang may tutulad ng maganda ang pagsisinungaling. Paano mo may sasabuhay ang ngalan ng kwento sa inyong buhay bilang isang mag-aaral? Ang mga nasabi kong mga aral ay gagawin tulong ng puro salita. Bigyan natin ng pagmamalakas. Ano ang ating bigyan ng pagmamalakas? Ngayon, bibigyan natin ng Group 2 ng puntos. Para sa kapunawan sa kwento, nakita naman natin na naunawakan nila ng mabuti ang kwento, kaya bibigyan natin sila ng 5 puntos. Sa pagbibigay ng tamang sagot sa mga tanong, narinig ko naman at nakita ko naman na talagang maibigay nila ang tamang sagot sa mga tanong, kaya bibigyan ko sila ng 5 puntos. At sa kooperasyon ng grupo, nakita ko naman na lahat ay may kooperasyon sa kanilang grupo, kaya bibigyan ko sila ng 5 puntos. At sa bilis at pagsunod sa oras, sila ang unang katapos, kaya bibigyan ko sila ng 5 puntos. Kaya kabuuan, 5 plus 5, 10 plus 5, 15 plus 5, 20 na puntos ang nakuha ng pangkat 2. Ang susunod naman na pangkat, ang pangkat 2, sino ang representative na pumunta dito sa harapan upang ibigay ang kanilang kasagutan ng pangkat 1. Representative ng pangkat 1. Teacher JM ka naman. Teacher question. Shakti question si Kati ko. JM. Katanungan. Una, sa kaharian nagmula sina Rama, Sita, Lakshman bago sila katapos. Kaharian na kaharian ng Ayodhya sa gubat at pumunta si Supernaka at nagpanggap bilang babae upang tukusin si Rama, ngunit hindi siya nagsabuhay. Pangalawang katanungan, saan nanirahan si Rama, Sita at Lakshman matapos silang katapos? Sa kabubatan. Pangatlong katanungan, ano ang mahalagang pangyayari na naganap sa gubat habang naroon si Rama, Sita at Lakshman? Punta si Supernaka at nagpanggap bilang babae upang si Rama, ngunit hindi siya nagsabuhay. Sa lugar, dinala ni Ravana si Sita para sa pagpihari.
Ngayon, ating bigyan ng puntos ang pangkatuan. Para sa pagkunawa sa kwento, nakita ko na may kulang sa kanilang mga sagot. Kaya bibigyan ko sila ng 4 na puntos. Sa pagbibigay ng tamang sagot sa mga tanong, yun nga nakita ko na kulang ang kanilang mga sagutan. Kaya bibigyan ko sila ng 4 na puntos. Sa kooperasyon naman ng grupo, nakita ko naman na may kooperasyon sa kanilang grupo. Kaya bibigyan ko sila ng 5 puntos. At sa bilis at pagsunod sa oras, bibigyan ko sila ng 4 na puntos dahil sila ang pangalawang nakakapos. Sa kabuuan, 4 plus 4, plus 5, 418. plus 4, 717. 17 points. Ngayon, ang susunod na pangkat ang pangkat 3. Sino ang pumunta dito sa harapan upang magbigay ng kanilang mga kasagutan? Hazel teacher. Okay, Hazel, pumunta dito sa harapan. Ibigay ang simula ng may nakatirang kasawang Rama at Sita, Labara, Silastaman na nakatira sa lupan matapos ipatapon mula sa kapitan ng Ayuba. Ibigay ang simula ng si Suknaka ay nagpanggap bilang isang babae upang tuksuin si Rama. Ngunit hindi siya nagtagumpay kaya ginamit niya si Ravana upang pigilin si Sita at binihag niya. Ano ang naging wakas natin? Nabatay ni Rama si Ravana at tumakbo at niyakap ng matipid ni Sita si Rama at nagsama sila muli ng maligaya. Salamat. Group 3. Pangkat 3 naman, may kakulangan din sa kanilang mga sagot, kaya bibigyan ko lamang sila ng 4 na puntos. Sa pagbibigay ng tamang sagot, tama yung mga sagutan nila, pero may kakulangan dito, kaya bibigyan ko sila ng 4 puntos. Sa kooperasyon ng grupo, nakita ko naman na may kooperasyon sila, kaya bibigyan ko sila ng 5 puntos. At bilis at pagsunod sa oras, sila ang pangatlong nakatapos, kaya bibigyan ko sila ng 3 points. Kaya 4 plus 4, 8. Plus 5, 13, plus 3, 16, meron sila 16 points. At ang pakuling pangkat ng pangkat 4, sino ang pupunta dito sa harapan at bibigay ang kanilang mga kasagutan? teacher si Bea. Bea. Ang inyong tanong, ano ang aral na makukuha sa pagkapangan at determinasyon ni Rama sa pag-iligtas kay Sita? Walang maibubulong na Ikalawang tanong, ano ang matututunan sa pagsisinungaling ni Naka kay Ravana? pakiulit ang yung bata. Unang katanungan, ano ang aral na makukuha sa katapangan at determinasyon ni Rama sa pag-iligtas kay Sita? Dahil sa mga aral, Pangalawang tanong, ano ang matutunan sa pagsisinungaling ni Naka kay Ravana? walang maibubulong na magandang Ikatlo, ano ang aral na
buhay ang aral ng kwento sa iyong buhay bilang isang mag-aaral? Bilang isang mag-aaral, isa sa mga tutulungan natin ng paggawa ng mga sinasabing aral at hindi lang Salamat, Pag-Pastor. Ngayon, bibigyan ko kayo ng puntos. Para sa pagkunawa sa kwento, bibigyan ko din kayo ng apat na puntos. Kasi, yung mga kasagutan ay may kakulangan. Sa pagbibigay ng tamang sagot sa mga tanong, kulang din ang mga kasagutan nyo, kaya bibigyan ko kayo ng apat na puntos. Para sa kooperasyon, nakita ko naman ang grupo na may kooperasyon, kaya bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Sa bilis at pagsunod sa oras, kayo ang pagmuli, kaya bibigyan ko kayo ng 2 puntos. Kaya, ang inyong score ay 15 points. Palakpakan na natin ang pang-2 dahil sila may 20 points. Ginamit namin yung strategiya ay kami kong pangtulong na nakatulong sa pag-unawa ng elemento na epiko dahil sa ipapakita dito na malinaw ang relasyon ng tauhan, tagpuan, bahay at aral. Sa pamamagitan ng visual na presentasyon, mas madaling matandaan at maorganisa na mag-aaral ang mahabang bahagi na kwento. Ang susunod naman na estrategiya ay daan sa pagkaturo kung saan ang daan sa pagkaturo ay nakatuon sa pag-unawa ng elemento ng epiko dahil gabay ito sa hakbang na pagtuklas ng kwento tulad ng tauhan, tagpuan, bahay at aral. Sa pamamagitan ng aktibidad o stasyon, nahahati ang aralin na madaling sundan at namimilahok ang mga mag-aaral sa bawat bahagi ng epiko. At ang ginamit naming dulog ay inductibong dulog. Kung ito ay nagagamit sa grabikong pagtulog dahil nagsisimula ang mga mag-aaral sa pakikinig sa kwento na binabasa ng guro. Mula sa mga detalye ng kwento, sila mismo ang kumikilala at naglalagay sa grabiko ng mga elemento tulad ng tauhan, tagpuan, bahay at aral hanggang mabuo nila ang mabuwang konsepto ng epiko. At isa pa, isang dulog na aming ginamit ay kolaboratibong dulog. Ito ay nagagamit sa pagkatuto dahil ang mag-aaral ay nagtutulungan sa bawat istasyon. Nagbabahagi ng ideya at sama-samang sinasagot ang mga tanong tungkol sa kwento.